Okay guys, pakita ko sa inyo yung mga nakuha ko naman sa Walmart kasi nagpunta ko sa clearance section. Guys, grabe, if you have Walmart in your area, dito sa area namin, but for sure, ano ngayon, year-end clearance is, may nakita ko mga sapatos guys. Ito, oh my goodness, tingnan nyo to guys. Ito ay, ano ba yan? Teka, nagka-ano-ano na kami dito. So, tingnan nyo to guys. Super nice na sapatos. Clearance. Dati to na $28.98 guys. So, ngayon tingnan nyo kung magkano na lang siya. $3 na lang. And this is size 10. So, si kuya is size 9 siya. But, mabilis lumaki yung paa niya. So, kinuhanan ko siya ng size 10 para next shoes niya. And this is George. Okay din naman yung George. Maganda yung quality niya rin. And, yeah, talagang Walmart brand siya na mura. Almost $30 for $3. So, parang 90% off. 90% off, guys. From $28.98 or $29 plus tax, naging $3 na lang siya. Bebe, did you see this? And also, tingnan ko, parang ano to guys, parang siguro pwede to kay Lolo. Ito parang ano siya, ipang yung magaan na paa. Para siyang diabetic shoes. So, pwede siguro to. So, bumili ako, ano to, $27.99, ano ba? $27.98, ngayon, $3 na lang. O, diba? Super nice ng shoes. And this is 9 wide. So, binili ko para kay Lolo. Para meron siyang extra na sapatos pambahay. So, yan guys. And also guys, bumili rin ako ng ating starting mix. Seed starting mix. Ito ay $5.99 or $6. So, yan. Baka actually, parang ayoko nang mag-start muna. Konti na lang. Parang ayoko, parang may mga buto ko sasabi ko na lang doon. Kaya sabi ko, kailangan ko yung mga ampalaya, okra, kailangan siya talagang i-start sa seed. So, start ko na. Actually, late na ako eh. Tamad na tamad ako this year. Sobrang busy namin. Also, yung ating butter. Bumili ako ng 3. Ito yung pang toast, pang bake. So, yan. Also, ito yung egg roll wraps natin. Nagre-request ulit si kuya after ilang beses ko na nabili to. So, yan. So, bumili na ako ng, I think this is 3 something, almost $4 isa. I'm not sure, baka hindi. Siguro siguro $3. I'm not sure. Titingnan ko pa yung resibo. Ito guys, yung binibili ko, napakaganda ng ano nito guys. Magandang pambalot to. And pwede rin siyang i-freeze. Bumili rin ako ng patatas. Hindi ako bumili sa Costco kasi sobrang dami ng patatas na nabubulok lang. So gusto ko yung tamang size lang. And kung meron silang clear, hindi masyado clearance, sale lang. Pero sabi nila clearance. Ito is 8 something to, $6 na lang. And ito yung castor oil and neem oil na Maui Moisture Care na shampoo and conditioner. Gusto ko itong i-try. Bumili rin ako ng, ito yung breakfast nila, pag wala agad akong luto. Ito yung kanakain nila yan. Wheat na cashew, na cinnamon, and berries. So, yan yung ating haul sa Walmart. And then, papakita ko naman sa inyo, wala na yata ako. Bumili rin ako ng napa cabbage na obserbahan ko or na-discover ko. Diba ang like kong ginagamit sa lumpiang gulay is repolyo, which is medyo matigas yung repolyo. Kaya hindi ganun kasarap yung lasa niya. So, nung nawalan ako ng repolyo, ang available lang is napa cabbage, itong Pechay Bagyo. Guys, mas masarap pala itong, kung hindi pa ako naubusan ng repolyo, yun ang lagi kong gagamitin. Medyo matigas siya, at chewy siya, wala masyadong lasa. Pero ang napa cabbage guys, masarap siya sa lumpia. So, try nyo. Instead of repolyo, lumpia, yung napa cabbage yung gamitin nyo. Mas malasa siya. Mas masarap, mas mataba ba pag kinagat. Mas mataba. So, parang ako lang mas mataba. Okay. So, bumili ako nitong napakalaki. 2. Kasi ginamit ko yung isang repolyo ni na mother last time. So, papalitan ko ito.
So, ito pang ano ulit natin, pang lumpiang gulay. Guys, and then, ngayon, papakita ko na sa inyo kung papaano mag-save ako ng mga cheese and sa freezer. So, let's start. Okay guys, so ngayon, ready na natin tong i-separate. So, make sure na malinis ang inyong mga kamay. So, this is how I save my cheese from molding. Tama ba yun? From molding. Para hindi siya mag-mold. So, 2 pakete to. Tig 2.5 pounds. So, una muna kailangan natin ng plastic. I know, merong mga magsasabi na, oh, plastic, hindi yan maganda sa mundo. Pero, alam niyo naman, hindi natin may iwasan talagang plastic. Talagang kailangan, may pagkakataon talaga nagagamit kayo ng plastic. Oh, pangit sa kalusugan. I mean, okay na natin yan. Joke lang. So, ngayon, i-ano natin siya, i-separate natin. Ang tawag doon? Basta, i-portion. So, ipo-portion ko siya. Okay. Okay, ito yung ating bag. Para isang gamitan, isang bag. Okay, again, freezable siya. Definitely. So, tigta 3 scoop siya. Para pa ba magbe-bake ng green bean casserole or something. Kasi ang nangyayari, nabubulukan ako nito. Kasi, if i-freeze ko yung buong bag, itong buong bag. Tapos, ito yung gagamitin. Pag naubos na ito, ano to, hindi naman maubos isang ganito. Maya-maya amoy na, iba na yung amoy. Alam mong panis na after mga 1 week. Saka basa-basa siya sa freezer. So, maganda nakaganto ba? Gagamitin mo, mag-bake ka. Alam mo na ito lang yung gagamitin mo. Pwede rin yung kukuha ka. Hindi, kasi minsan nagdidikit siya, guys. Kahit may anti-caking powder siya. Ano, so ganda talaga pag bloke. Next time, pag may sale ng naka-bloke, bloke na lang. Kasi kung lang mag-shred, kaya matrabaho. Ano yun. And, okay. Ayan, para makasave tayo. Para hindi nasisira. Kasi ang mamahal ng mga bilihin ngayon. At sa mga yan, mabubulok lang, tatapon lang. Di ba nakakahinayang? So, akin lang tong itatanggalin yung hangin para save sa space din yan. Ayan. Okay. Yes. Can you take this out? Which one? Which one? This round? Yeah. All of them. Para isa. Para isa. Take me by the hand. Oh. Para isa. So, nakalima tayong pakete. So, nakatipid tayo. Nakatipid. So, nakalima tayong pakete. Ibabalik natin siya dyan. And, ayan. And the same din dun sa ating mozzarella cheese. So, the same din dito, guys. Akin lang siyang ilalagay sa mga supot. Babalik tayo. So, ito na yung ating mozzarella. Natapos ko na yung isang package. Ito yung titira ko na kainin or meron kaming gagawin. So, ito yung i-freeze ko. Tsaka yung isang bulk na ilagay ko na sa freezer. Next naman is tong ating jam. Kasi ito, mga after 1 week, syempre napakadami to kasi nga bulk doon sa Costco. Hindi pa kami nangangalahati, ganito pa lang. Syempre, hindi naman kami laging nagja-jam araw-araw, nagja-jamming araw-araw. May mamukat-mukat mo, pagbukas mong ganun, wala na. Marami ng mold, so sayang. So, fini-freeze ko yung kalahati nito. And then, yung kalahati, lagay ko sa ref. Yung baka maubos na yun kasi nagpa-pancake kami, nagwa-waffles, ganun. Or sa bread, sa toast, butter, at saka ito. So, ang gagawin natin dito,
Meron pa tayong sliced cheese, guys. Di pa tayo tapos. Ang hirap buksan. Yung naman. Uy, ang sarap nito, guys. Ito, guys, sa Costco. Magkano to? $8 something lang to. Malaki. 2 pounds. Okay? So, ang ginagawa ko dyan, and of course, ito yung nakuha natin sa, I think sa Treasure Hunt, $1 na parang 10 pieces siya. So, dito ko siya nilalagay. Dito, guys. Ako siya nilalagay and then may takip siya. So, okay. So, ang gagawin natin, scoop lang natin to, guys. Ganyan. Tapos, i-freeze lang. Tapos, pag naubos na tong nasa bote, kukuha lang ako ng, kaya perfect portion lang ito. Pag naubos tong sa bote, baka naubos na yun sa bote, kukuha lang ako sa freezer, isang ganito, hanggat siya ay maubos. Tas pag mag-aakyat ulit ako sa refrigerator from freezer pag naubos na to. So, ganun lang, guys. And, nakakatindi tayo bill ng bill. Tapos matatapon na, bibili na naman ng ganito kalaki ulit. You know, so better na i-freeze na lang. And okay lang na plastic, guys, kasi syempre hindi nyo maiiwasan. Kasi alam ko meron dyan, meron sa atin na, ano ba yan, puro plastic, ba't hindi glass or hindi stainless steel. Hindi naman tayo laging makagamit ng ganun. So okay lang naman paminsan. Or palagi, para madali ang buhay. Okay lang din yan. Silicone, kaya wala tayong ganun. So okay lang naman yan, okay lang yan. Basta sa ibang bagay, ano naman tayo. Nagre-recycle din naman tayo. So, okay lang yan. Kaya to, hindi ko naman to tinatapon pagkatapos. Tsaka yung mga ziplock natin, hinuhugasan ko yun, guys. Hindi ko tinatapon. Parang hindi tayo build ng ziplock bagay nito. Meron tayong pinapatuyo doon. Ziplock. Inaano ko lang yan. Nasabit ko sa akin. Okay, so yan na. Yan, pwede na siyang i-freeze na ganyan. Nakaganyan lang siya. And then, every time ganun. So, perfect portion siya. So, meron pa tayo. One more. Kasi I know, guys, mabilis tong masira. Dapat bumili pa ako sa Dollar Tree. Meron pa ako nakitang ganito, guys, sa Dollar Tree. Maganda siya. Doon ko to natutunan doon sa kaibigan natin na binigyan kami ng chili sauce. And ito yung binigay niya sa atin. Sabi ko, bili nga ako. Ayan. Ayan, guys. Okay. There you go. And then, lagyan nyo lang siya sa freezer. And every time na kailangan nyo, ubos na. Isa lang ganun, mag-akyat kayo hanggang sa maubos yan. Ayan, guys. So, ito is kalahati. Kaya na namin tong ubusin. And para din hindi madaling mapanis yung mga ganito, yung that may serving spoon, wag yung gaganon tapos dudut-dutin, gano'n. Yun ang madaling makapanis. Kasi syempre yung bibig natin may mga bacteria yan. So pag gaganon, dukot-dukot sa pagkain, yung milk jug, madaling mapanis talaga. So, yun ang tuturo ko sa mga anak ko, yung dut-dut ng dut-dut, kasi madaling mapanis talaga. So ito, since di ko na ito gagamitin, kakainin ko na siya. Oh, sarap nito, guys. As in, meron kasi mga jam na very artificial yung lasa. Ito talagang lasang-lasang strawberry. Ang sarap. Ang tamis. Okay, so, ganyan. And kalahati siya. Pag mga 5 days na, parang feeling ko, ay, hindi namin ito maubos. If i-freeze ko pa rin siya, guys. So, ito yung masisave natin, diba? Halos kalahati. Ito, mataas na kalahati pa eh. Kung meron pa ako isang ganito, i-freeze ko pa isang ganito. Okay, guys. So, isa yan sa mga i-freeze natin. And also bread. Nag-freeze din ako ng bread. Especially yung gluten-free bread ko. Kasi hindi naman ako palaging kumakain ng bread. So, madali siyang masira. So, yun yung way para matipid ko. Like last time, akala ko mauubos ko yung 2 loaf. So, after 1 week, naubos ko yung isa. Or siguro after 2 weeks. So, ready ko nang kainin yung isa pang loaf. Nakita ko may molds na. Kasi nga, hindi ko siya na-freeze. So, ngayon, i-finreeze ko na yung nakuha ko sa Costco. Finreeze ko na pareho. Ando na siya sa freezer. So, ganun. Lahat na i-freeze. Mali bang patatas. Hindi ko
I haven't try yung mag-freeze ng patatas. Pero, mga bell peppers, onions nga, pinifreeze din dito. May makikita ka dito na frozen onions, lahat, corn, lahat, halos lahat. Patatas, french fries. French fries, siguro pwede rin. Okay, so ito yung kainin, so lagyan ito sa ref. So, last but not the least is yung ating itong ang tawag dito? Itong sliced cheese. So, ito, kasi sobrang dami dun, guys. Kasi nga, ano to bulk. So, hindi namin to nauubos. Napapanisan kami. Nagmo-molds talaga siya. Tingnan nyo, guys, kung gaano karami. Hindi naman din kami masyado masandwich. Especially ngayon, nakalimutan kong bumili ng ham. So, wala kami sandwich. Tingnan nyo, guys, kung gaano kadami. Ganyan siya kadami. Iba-ibang kulay. So, ang ginagawa ko, kalahati nitong white cheddar, kalahating Colby Jack, kalahating Swiss, kalahating, kalahating cheddar cheese. Hatiin ko siya, and i-freeze ko rin siya. Gamit naman ito. And, lalagyan ko siya ng wax paper. Mas maganda yung wax paper nyo is unbleached, yung brown, pero naubos na. So, pwede na rin bleach. So, naubos na yung ating unbleached na brown paper. So, wala tayong magagawa. Ito na lang bleach. Okay na din yan. Okay, so, ginaganto ko siya. Oops. Para hindi siya magdikit. Para hindi siya magdikit is, ganito yung ginagawa. Ayan. So, kalahati lang. Ang problema sa cheese, pag na-touch nyo na siya lagi, pag madumi yung kamay natin, okay, magbandaw tayo. Pag madumi yung kamay natin, madali siyang masira din. Kasi nalilipat yung bacteria doon. So, ngayon, ito yung half ng white cheese, ito yung half ng Colby Jack. Since, ano naman, ang tawag dito? Since i-freeze ko siya, hinawakan ko siya. Pero as much as possible, talagang maingat ako sa akin. Maingat tayo sa atin pag-prepare nitong cheese. Okay, so yan. And then, lalagay ko lang siya dito. And then, next is, so yun na lang yung gagamitin namin. Ito pa, kalahating white, kalahating orange na cheese, or yellow cheese. Okay. So, guys, yung natira yung kalahati freeze natin. Lagay ko na to sa ref. Then they have shorts. What is ref? Ha? Ref? Refrigerator. Short for refrigerator. Para. And then, uy, good. So, ito guys is, I want some apple pie. wait lang baby. I'll give it to you. After na. So, guys. Yeah. So, ayan, ito natin. White cheese. So, ito, ilalagay ko na lang siya dito. Kailangang protected siya, guys. Para hindi siya mag-icy. Okay, I'm heating na. Okay, guys. So, yan. So, kailangan siyang protected kasi hindi nakasya dito. So, ganyan na. And then, takpan natin ito. Kailangan sealed siya or else mag-ice siya. Okay, guys. Cut it up and share. So, yan. Na-save din natin ating cheese. And, yun lang, guys. Oh, good. Half. Ito, baba. Wanna use it? We'll cut it in half. So, guys, ayan. So, na-save din natin ating Make cheese. it even. Whoa. Guys, sobrang pagod na ako. Ilang oras akong anyway, so ayan. So, ayan guys. So, papakain ko lang yung mga bata. Gutom na daw sila. And, naasikaso natin lahat yung ating pinamili. Papasok ko lang pala, may gulay pa ako dito. And see you guys tomorrow. Sana may natutunan kayo. And kung meron kayong suggestions, comment down below.
And open naman tayo sa suggestions. Kasi para sa ikauunlad ng ating buhay. So, ayun guys. See you guys!